Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ito mga kababayan, OG Diaz at Christy Fermin vindicated. Ano ba vindicated? Ano to parang ikaw ay kinasuhan pero napawalang sala. Vindicated. Ibig sabihin din ng vindicated ay yung nalinis yung pangalan. Kasi meron silang mga inireport at sila ay napagbintangan na sila ay nagkakalat ng fake news. Yung sinabi daw nila, yung inireport daw nila ay kasinungalingan. Kaya naman katakot-takot na mga salita ang inabot nila galing dito sa Katniel fans. Pero ngayon lumalabas, yung sinabi pala nila dati ay totoo. So kaya ngayon, nalinis yung pangalan nila dahil dito sa paglabas at pag-amin ng Katniel na sila nga ay talagang hiwalay na. Kaya naman mga kababayan, palakpakan natin Itong si OG Diaz at itong si Christy Fermin dahil nga po vindicated po sila, nalinis ang kanilang pangalan, hindi po sila sinungaling katulad ng sinasabi ng iba, hindi po sila fake news peddler na gaya ng sinasabi ng iba, at hindi sila sinungaling katulad ng sinasabi ni Carla Estrada. Ito kasi si Carla Estrada, imbis na nanahimik na lang, total alam naman niya totoo, ang ginawa pa nagsalita pa at parang pinalalabas niya sinungaling etong si Nanay Christy Fermin. Eto ngayon, ano nangyari? Ano nangyari ngayon? Lumalabas dahil sa pag-amin ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla, lumalabas ikaw ang sinungaling. Padinay-dinay ka pa. Eto mga kababayan, kahapon po kasi umamin na ito si Catherine at Daniel at sinabi nila na hiwalay na sila. Natapos ang kanilang 11 taong relasyon. At dahil dito sa pag-amin, sabi ng netizen, ito raw si OG Diaz at Christy Fermin. Ito nga, nalinis ang kanilang pangalan. Ito raw ay napakaliwanag na vindication. Dito kay OG at Christy na inakusahan ng pagkakalat ng kasinungalingan. Kasi nung November nag-report si OG Diaz na itong si Catherine at Daniel ay hiwalay na. At ito na mga balitang ito hindi nagustuhan ng Katniel fans. Kaya ginawa na itong mga panatiko ng Katniel, pinatrending nila sa X o sa Twitter na itong si OG Diaz ay peddler ng fake news. At pagkatapos naman yan, ito naman si Nanay Christy ay kinumpirma rin na itong ang dalawa ay hiwalay na. Kumbaga ay sinang-ayunan niya yung sinabi ni OG Diaz. Kinumpirma niya. Pero itong si Carla Estrada, itong nanay ni Daniel Padilla, dininay. At sinabi niya na wala daw siyang sinasabi na hiwalay na itong kanyang anak at itong kanyang partner na si Catherine. So parang ang pinalalabas ni Carla Estrada, sinungaling itong si Christy Fermin. So nasopla mga kababayan. Nasopla, lumabas tuloy na sinungaling itong si Carla Estrada dahil nga dun sa paglabas at pag-amin ng Katniel na sila hiwalay na. So ito mga kababayan ay napag-usapan dyan sa Christy Fermin. Kanina po mga kababayan ay mangiyak-ngiyak na nagsalita si Nanay Christy Fermin at nilabas niya ang kanyang sama ng loob. Kasi ayon kay Nanay Christy, ginagawa nila yung trabaho nila ng maayos at iniingatan nila yung kanilang kredibilidad. Kaya hindi sila basta-basta maglalabas ng balita na hindi totoo. Kaya masakit para sa kanila yung pagsabihan ng mga sinungaling, masakit sa kanila na pagsabihan na sila ay nagkakalat ng fake news at naninira lamang at yung pinapakain nila sa kanilang pamilya ay galing sa paninira sa ibang tao. Ito napakasakit yun. Kaya kanina mangiyak-ngiyak si Nanay Christy na ipinaliwanag yung kanyang saloobin at kanina rin nailabas niya
yung dahilan kung bakit masyado siyang naging sensitibo pagdating kay OG Diaz. Kasi kung mapapansin natin, grabe yung kanyang pagtatanggol kay OG Diaz. Kaya ito, panoorin natin mga kababayan para malaman natin bakit. Dito makikita natin kung bakit gano'n na lang ang pagtatanggol ni Nanay Christy dito kay OG Diaz sa mga nagsasabi na siya ay fake news peddler. So ito mga kababayan, panoorin natin itong nangyari kanina dyan sa Christy Per Minute. Kami pong dalawa ni OG Diaz ang nalagay po sa alanganin tungkol sa breakup na ito. Alam nyo naman po mga kapatid na kapag wala po akong resibo na hawak at hindi ko po kumpleto ang impormasyon, hindi po lalabas ang mga salita sa aking bibig. Ako po ay naglakas ng loob na sabihin dito sa CFM at sa SNN na hiwalay na po talaga sila ng matagal ng panahon. Hindi lang po kahapon, hindi lang po nung isang araw, hindi lang nung isang linggo, dahil kumpleto po ako ng detalye. Pero ang ginawa po ni Carla Estrada ay pinalabas po akong sinungaling. Yung mga pinakain na salita po sa akin ng mga Katniel supporters, kaya ko pong tanggapin yan. Minsan isang panahon, ako po ay naging tagahanga rin. Alam ko kung gaano kasakit para sa kanila na ang mga iniidolo nilang artista ay nagkahiwalay. Totoo po yan, ipagluluksa po talaga. Pero sana man lang, naisip ni Carla Estrada na ang tanging puhunan ko po sa trabahong ito, sa aking profesyon, ay kredibilidad. Hindi ko po ito tinrabaho ng magdamag lamang ng isang linggo, isang buwan, isang taon, isang dekada. 4 at 5 dekada ko po halos na pinagtrabahuhan ang titulong ito, ang kredibilidad na ito para wasakin lamang ng isang tao sa isang iglap lamang. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Ano ang aking aasahan? Dapat dito ay natututo siyang tumanggap ng kamalian. Hindi ako humihingi ng anumang pagdidispensa mula kay Carla, kahit sa mga Katniel. Lawakan nyo lamang po ang inyong isip, puso, at paghusga sa mga bagay-bagay habang hindi pa po ninyo nalilinawan ang lahat ng mga pangyayari. Si OG Diaz, tinatakan nyo bilang isang, ako'y naging emosyonal Si OG Diaz po, tinatakan nyo bilang fake news peddler. Hindi nyo po kasi nakita kung sino si OG nung bago siya naging OG Diaz. Siya po ay isang batang nangarap na iahon ang kanyang pamilya. Hinarang ako sa gate ng GMA7. Humingi ng trabaho. Naaalala ko pa, nung tinuturuan ko pa lamang po siya sa Mariposa Publications na mag-proofread, na mag-edit, hanggang siya po'y natuto ng magsulat at maging editor. Naaalala ko po yung isang binatilyo na nakahiga sa ilalim ng stripping table. Ang unan po niya, mga kartulina, ginagamit sa stripping. Nagpupuyat, nagsisikap, matulungan lamang po ang kanyang pamilya. Ang tatay po ni OG Diaz ay isang taxi driver na hinold up at pinatay. Ang kanya pong ina ay nagtitinda lamang ng sako ng uling na tinitingi-tingi. Aaminin ko po, higit sa sarili ko, sensitibo po ako pagdating kay OG Diaz kasi hindi nyo nakita ang kanyang pagsisimula at kung paano nyo binuo ang kanyang mga pangarap sa pagsisipag, pagsisikay, pero tinawag ninyong sinungaling ang ipinakakain sa kanyang pamilya ay paggagawa lamang ng mga inimbentong kwento katulad ko. Mahirap po ang trabaho namin. Hindi po madaling sungkitin ang pagtitiwala po ng taong bayan para ang mga balita namin ay paniwalaan. Gusto ko pong magpasalamat sa ilang bahagi ng Katniel supporters na nagpalawak ng kanilang isip at hindi nang husga. Gusto ko pong pasalamatan ang mga kababayan natin na inipit, kinimkim muna ang kanilang paghusga para lamang po unawain ang mga kaganapan. Gusto ko pong pasalamatan ang mga tao sa likuran namin na nagtiwala, lalo na po ang mga boss namin dito sa 1PH at TV5. Nanay Christy, kumusta ka na? Sasabihin ni Ate Siena, Nanay, salamat, kasama ka pa rin namin. Sabi ni Sir Patrick Paes,
yung pong mga salita nyong ganyan, Sir MVP, maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal. At sa mga CFMers, sa mga SNNers, sa inyo pong lahat, na hindi talaga kami iniwan ni Romel Chica at ni Wendell Alvarez at si OG Diaz sa gitna ng laban. Ang akin pong pagsaludo sa inyo, hindi po matatapos ang aking pasasalamat. Habang buhay ko pong itatago sa puso ko ang inyong pagmamahal at suporta. Kulang po ang maliit kong puso para lamanin ang pagtatawid ko ng utang na loob at pasasalamat sa inyo. CFMers, SNNers, mga kaibigan po nating mga vloggers na nakakaunawa sa aming trabaho, tanggapin niyo po ang taus-puso naming pasasalamat. Kay Carla Estrada, magkikita tayo isang araw. Ang liit ng ating mundo. Napakaliit. Iisa lang ang iniinugan natin. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Napakabait ng kapalaran sa akin. Sa dami ng aking pagkakamali sa buhay, pinatatawad ako ng kapalaran. Yung pagpapatawad sa akin ng mundo, yung pangunawa sa akin, ibibigay ko rin yun sa'yo. Ibibigay ko rin sa'yo. Maraming salamat po. Alright, so yan po yung payag ni Nanay Christy Fermin. Naging emotional, mangyak-yak pa siya habang nagpapaliwanag kung bakit ganon, kung bakit sobra siyang sensitibo at grabe yung kanyang pagtatanggol kay OG Diaz. At ngayon ko lang din nalaman yan mga kababayan. Kaya pala. At tungkol kay Carla Estrada, wala. Deny pa more. Oh. Kasi dapat nanahimik ka na lang eh. Di ba? Total, alam mo naman totoo, dapat nanahimik ka na lang. Hindi yung pinalabas mo pa sinungaling si Nanay Christy. O ngayon, ano nangyari? Lumalabas tuloy ngayon. Ikaw ang sinungaling. Di ba? At ito lang bilang pagtatapos, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kababayan, kasi marami ko na mga nababasang mga paninira, mga masasakit na salita laban kay Nanay Christy. At maging sa akin marami na rin nagsasalita ng mga masasamang salita, masasakit, kagaya ng mga sinasabi nila kay Nanay Christy. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Nasasabi nyo yan kasi hindi nyo kilala personally si Nanay Christy Fermin. Pero once na makilala nyo si Nanay Christy Fermin personally, nako, hindi nyo na masasabi yung mga paninirang sinasabi nyo ngayon. Hindi nyo na yan masasabi. Sa totoo lang, sa totoo lang. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.